Ang batang pulubi ay nakakita sa milyonaryo na umiiyak sa isang upuan at inialok ang huli niyang piraso ng tinapay. Tumayo ang milyonaryo sa harap ng pulubi at ang kanyang ginawa ay ikinagulat nito. Si Mateo ay nasa opisina ng kanyang bahay nang tumunog ang telepono. Ang pangalan ng ospital ang lumabas sa screen at tila may dumaloy na lamig sa kanyang gulugod. Mabilis niyang sinagot at narinig ang boses ng doktor. "Ginoong Mateo, ikinalulungkot kong sabihin, hindi na kinaya ng inyong ina. Nagkaroon kami ng komplikasyon at pumanaw siya ilang minuto lang ang nakalipas." Ang sumunod na katahimikan ay nakabibingi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit pumalya ang kanyang boses. "Salamat sa pagpapaalam." Mahina niyang sambit bago ibaba ang tawag upang hindi na humaba pa ang usapan. Ilang segundo siyang nanatiling nakatulala, nakatingin sa kawalan habang ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Siya na lamang ang natitirang pamilya ng kanyang ina. Tumingin siya sa paligid. Malaki ang opisina, puno ng mamahaling muebles, mga istanteng puno ng libro at mga kontratang milyonaryo. Ngunit tila nawala ng kahulugan ang lahat sa sandaling iyon. Tumayo siya, kinuha ang kanyang Amerikana at lumabas ng pinto, hindi pinansin ang tanong ng kasambahay kung saan siya pupunta. Naglakad siya sa kalsada ng walang direksyon para bang gusto niyang takasan ang sarili. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Amara sa bangketa. Yakap-yakap ang isang maliit na telang naglalaman ng kakaunti niyang gamit. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagmamadaling dumaraan. Ang ilan ay iniiwasan ang tingin upang hindi mapansin ang kanyang presensya. Tumayo siya at nagtungo sa isang panaderya, ngunit hindi upang bumili. Nanatili siya malapit sa pinto, umaasang may mahuhulog na pagkain o may maitapong hindi na ibebenta. Isang costumer ang nagtapo ng piraso ng tinapay sa sako ng basurang pagkain at sinamantala niya ang sandali upang kunin ito bago pa madala. Isang buong araw at ito lang, mahina niyang bulong sa sarili habang itinabi ang tinapay sa tela. Nagpatuloy siyang naglakad hanggang sa isang maliit na parke kung saan siya madalas magpahinga, ngunit sa araw na iyon hindi siya mapakali. Mabigat ang dibdib niya, hindi lamang sa gutom kundi sa kalungkutan. Simula nang pumanaw ang kanyang ina, sinubukan na niyang maghanap ng trabaho. "Wala kaming bakante, bumalik ka na lang sa ibang araw." Hindi kami tumatanggap ng walang permanenteng tirahan, ang mga parira lang palagi niyang naririnig. At sa bawat pinto na nagsasara, bumababa ang kanyang tiwala sa sarili. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming pakiusap. Hatid namin ang mga kwentong ito ng libre at upang magpatuloy, hinihiling namin na mag-iwan ka ng like at mag-subscribe. Ibahagi sa mga komento ang lungsod kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Naglalakad si Mateo nang hindi napapansin ang dinaraanan. Nagsimulang bumagsak ang ulan, malamig at manipis na bumasa sa kanyang Amerikana. Nang mapansin niya na sa isang parke na siya, umupo siya sa isang bangko, hinayaang dumaloy ang tubig sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya napigilan. Hinaplos niya ang kanyang buhok, hirap huminga. Doon pumasok si Amara sa parke. Hindi siya madalas pumunta roon, ngunit naghahanap siya ng masisilungan mula sa ulan. Habang dumadaan sa bangko, nakita niya ang lalaking nakayuko, nakatalukbong ang mukha sa mga kamay. Huminto siya at nagtanong, "Ayos lang po ba kayo?" Dahan-dahan niyang iniangat ang mukha, namumula ang mga mata, at sumagot sa tinig na nanginginig, "Pumanaw ang nanay ko ngayon. Hindi ko alam ang gagawin." Nag-alinlangan si Amara sandali, saka binuksan ang telang hawak-hawak sa dibdib. Mula roon kinuha niya ang piraso ng tinapay at iniabot sa kanya. "Pakiramdam ko mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Ito na lang ang natira sa akin ngayong araw, pero baka makatulong. Kapag nakakakain ako, parang gumagaan ang araw ko. Baka ganoon din ang mangyari sa iyo." Tinitigan ni Mateo ang tinapay, saka siya, "Ibinibigay mo sa akin ang tila nag-iisa mong pagkain." Mahina siyang ngumiti. "Oo. Hindi araw-araw may ganito ako, pero ngayong meron, handa akong magbahagi." Iniabot niya ang kamay, kinuha ang tinapay at hinati ito. "Kumain tayo ng magkasama. Umupo ka rito sa tabi ko." Umupo siya sa tabi nito, ngunit may kaunting agwat at sabay silang kumain ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nagsalita si Mateo, "Sabi ng nanay ko,
May halaga lang ang buhay kung kaya nating pagandahin ang araw ng iba. Ngayon, binago mo ang araw ko. Ibinaling ni Amara ang tingin sa lupa. Ginawa ko lang ang tama. Alam ko kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Pumanaw din ang nanay ko. Pagkatapos noon, hindi ko na napanatili ang bahay ko. Sinubukan kong magtrabaho pero walang gustong kumuha sa isang taong nakatira sa kalye. Para bang problema kami sa paningin ng mga tao. Matiyagang tinitigan siya ni Mateo. Napakabata mo pa para mapunta sa sitwasyong ito. Bumuntong hininga siya. Nasasanay na rin o sinusubukan, pero masakit pa rin. Ilang segundong natahimik si Mateo bago muling nagsalita. Hindi ko kayang baguhin ang buong mundo, pero kaya kong baguhin ang araw mo. May espasyo ako sa bahay, pagkain, at kailangan ko ng tutulong sa mga gawaing bahay. Hindi ito kawanggawa, trabaho ito kung gugustuhin mo. Tiningnan siya ni Amara ng may pag-aalinlangan. Hindi mo naman ako kilala. Sumagot si Mateo. Sapat na ang alam ko. Kilala ko ang taong nagbigay sa akin ng kalahati ng huling piraso ng tinapay sa pinakamasamang araw ng buhay ko. Mas malinaw pa iyon kaysa sa kahit anong resume. Huminga ng malalim si Amara. Kung trabaho ito at hindi makakaabala, tinatanggap ko. Salamat sa pagkakataon. Tumayo si Mateo. Halika, ipapakita ko sa iyo ang lugar. Habang naglalakad papunta sa mansyon, nagsalita si Mateo tungkol sa bahay at sa inaasahan niya. Hinihiling ko lang na alagaan mong mabuti ang mga bagay at kumain ka ng maayos. Sumagot si Amara. Magagawa ko iyon at nangangako akong hindi sasayangin ang pagkakataon. Pagdating sa gate, huminto si Amara na mangha sa laki ng ari-arian. Dito ka nakatira? Ngumiti si Mateo. Oo, at simula ngayon dito ka na rin. Pumasok sila, tumawid sa hardin hanggang sa pinto ng bahay. Sa sala, lumabas si Clarissa, elegante at nakangiti. Sino ang dalagang ito? Tanong niya. Sumagot si Mateo. Siya si Amara. Dito na siya titira at tutulong sa mga gawaing bahay. Iniabot ni Clarissa ang kamay. Maligayang pagdating. Mabuti at may isa pa tayong makakatuwang. Hinawakan ni Amara ang kamay nito bilang pasasalamat. Nananatiling nakangiti si Clarissa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbubunyag ng malamig at mapanlikhang intensyon. Hindi ito napansin ni Mateo. Ay, papakita ko sa iyo ang iyong kwarto at ang kusina para makasanayan mo, sabi niya habang inaakay si Amara sa pasilyo. Nakatayo lang si Clarissa, pinagmamasdan silang lumalayo. May parehong ngiti sa labi, ngunit may iniisip na hindi niya ibinahagi sa kahit kanino. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Amara sa mansyon at ang pakikitungo ni Clarissa na sa simula ay hindi na madali, ay lalo pang naging mahirap. Kapag wala si Mateo, nagbabago ang asal ng kasintahan nito, nagsasalita gamit ang tinig na puno ng paghamak. Isang umaga, halimbawa, katatapos lang ayusin ni Amara ang sala nang pumasok si Clarissa at nagsabi, "Hindi pantay ang mga unan. Sa tingin mo ba sapat na ang ganitong trabaho para manatili ka rito?" Huminga ng malalim si Amara at mahinahong sumagot, "Papalapit na sana akong ayusin, pero maaari ko itong ulitin kung nais mo." Nagtawid ng mga braso si Clarissa at mariing tumugon, "Gawin mo ayon sa gusto mo pero tandaan mo, hindi sapat dito na magmukhang maayos lang. Dapat perpekto at wala pa akong nakikitang perpekto." Paulit-ulit ang maliliit na puna sa buong araw, kadalasan tungkol sa mga bagay na walang halaga. Naguutos si Clarissa ng mga gawaing tapos na o hinihiling na gawin ni Amara sa mas tamang paraan, kahit na para lang ipakita na siya ang may kontrol. Isang hapon habang abala si Mateo sa opisina, nakasarado at nagre-repaso ng mahahalagang dokumento, pumunta si Clarissa sa kusina kung saan naghuhugas si Amara ng ilang gamit at nagsabi, "Kailangan mong linisin ang labas sa tabi ng hardin. May mantsa ang sahig." Nagulat si Amara. "Nilinis ko iyon kahapon at walang dumi." Tinaas ni Clarissa ang kilay at ngumiting malamig. "Kung ganoon, madali na para sa iyo na gawing mas maganda pa, hindi ba?" Kinuha ni Amara ang isang timba ng tubig at ilang basahan at nagtungo sa labas, kung saan tirik ang araw at halos nakakapaso ang init. Habang nagkukuskos ng sahig, iniisip niya kung bakit siya binibigyan ng mga gawaing tila walang saysay. Kahit pagod, pinili niyang huwag tumutol. Samantala, nasa opisina si Mateo,
nang tumunog ang doorbell. Tumayo siya para buksan at nakita sa pinto ang isang dating kaibigan sa negosyo. Nakangiti at iniabot ang kamay. "Mateo, nakakagulat na makita ka. Dumaan lang ako at naisip kong silipin ka." Inanyayahan siya ng milyonaryo na pumasok at nagtungo sila sa sala. Nag-usap sila tungkol sa mga lumang proyekto, dating pakikipagtulungan at mga pagbabagong naganap sa merkado. Sa kalagitnaan ng usapan, napatingin ang kaibigan sa bintana at nakita si Amara sa malayo, nakaluhod at naglilinis ng sahig. Sino ang babaeng iyon? Tila masipag siya. Sumulyap din si Mateo at may bahid ng pagmamalaki sa tinig ng sumagot. Siya si Amara, isang taong napagpasyahan kong tulungan. Dumaan siya sa maraming pagsubok at sa tingin ko ay nararapat siyang bigyan ng pagkakataon. Nakatira siya rito at tumutulong sa bahay. Tumango ang kaibigan, pinupuri ang ginawa niya. Ilang metro ang layo, nakatayo si Clarissa malapit sa pinto, nakikinig sa bahagi ng usapan. Ang papuri ni Mateo kay Amara ay tila nakainis sa kanya. Pumasok siya sa sala, dala ang tray ng kape, inilapag iyon sa mesa at bahagyang ngumiti, ngunit mabigat ang tingin. Nang umalis na ang kaibigan, lumapit si Clarissa kay Mateo at maingat na nagsabi, "Alam kong mabuti ang intensyon mo, pero baka delikado ang magdala ng mga taong halos hindi mo kilala sa loob ng bahay. Hindi lahat ng kwento ay totoo." Tinitigan siya ni Mateo bago sumagot. "Alam ko kung paano suriin kung sino ang papapasukin sa buhay ko, at sa ngayon, puro pasasalamat at kasipagan lang ang ipinapakita ni Amara." Hindi na nagsalita pa si Clarissa, ngunit halata sa mukha ang inis. Sa hapon, nakatanggap si Mateo ng agarang tawag mula sa kumpanya. May kailangang ayusin agad tungkol sa isang kontrata at kailangan niyang pumunta roon ng personal. Dinampot niya ang mga susi at ilang papel, ngunit sa pagmamadali ay naiwan sa mesa ng opisina ang isang mahalagang dokumento na dapat sana niyang dalhin. Umalis siya nang hindi namamalayan ang pagkakalimot. Pagkarinig sa pagsara ng gate, nagtungo si Clarissa sa pasilyo at sumilip sa direksyon ng hardin. Papasok na si Amara, dala ang walang lamang timba, halatang pagod. "Tapos ka na?" tanong ni Clarissa habang pumapasok sa kwartong ginagamit ni Amara. Inilagay ng dalaga ang timba sa sulok at sumagot, "Oo, malinis na lahat." Sinuyod ni Clarissa ang kwarto gamit ang kanyang mga mata para bang sinusuri ang bawat detalye at nagsabi, "Huwag kang masyadong kampante, hindi panghabang buhay ang pananatili mo rito." Nakunot ang noo ni Amara. "Bakit ninyo sinasabi iyan?" Lumapit si Clarissa, mababa ngunit matatag ang tono. "Ganyan lang talaga. Nandito ka dahil naawa siya, pero mawawala rin iyon. At kapag nawala, babalik ka kung saan ka galing. Panahon lang ang hinihintay." Naramdaman ni Amara ang paninikip ng dibdib, ngunit pinilit panatilihing matatag ang tinig. "Nandito ako hindi para palitan ang kahit sino. Gusto ko lang gawin ang trabaho ko at suklian ang tiwala." Tumawa ng maiksi si Clarissa. "Tiwala, marupok iyan. Isang pagkakamali lang o maling salita, nagbabago ang lahat, kaya samantalahin mo habang maaari." Pagkatapos noon, lumabas si Clarissa, iniwan si Amara na nakatingin sa sahig. Umiikot sa kanyang isip ang mga sinabi, ngunit alam niyang hindi siya dapat matinag. Gayunpaman, malinaw na hindi lahat ay tinatanggap ang presensya niya, at malamang na mas magiging mahirap ang mga susunod na araw. Ilang oras matapos umalis ng nagmamadali, naalala ni Mateo ang dokumentong naiwan sa mesa ng opisina. Agad siyang bumalik sa mansyon, mabilis ang pagmamaneho, determinado na kunin iyon at ituloy ang pag-ayos ng problema sa kumpanya. Pagbukas ng pinto, tahimik siyang naglakad sa pasilyo. Ngunit bago pa man makapasok sa opisina, nakarinig siya ng mga tinig mula sa itaas. Agad niyang nakilala ang boses ni Clarissa, mas mataas kaysa karaniwan. Maingat siyang lumapit, umaakyat ng hindi gumagawa ng ingay. Pagdating sa pasilyo, natukoy niyang mula ito sa kwarto ni Amara. Tumigil siya malapit sa bahagyang nakabukas na pinto at malinaw niyang narinig ang pag-uusap. "Maaari mong isipin na nagkakapasok ka na rito, pero isa ka lang pulubi. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa lugar na ito. Hinding-hindi ka magiging katulad namin," sabi ni Clarissa, ang boses puno ng paghamak. Sumagot si Amara, mababa ang tono,
Hindi ko naman sinusubukang maging katulad ng kahit sino. Gusto ko lang gawin ang trabaho ko at hindi manggulo. Tumawa si Clarissa nang may pang-iinsulto. Trabaho? Iniisip mo bang may pinapatunayan yan? Sa araw na magsawa siya sa mukha mong kawawa, babalik ka rin sa kalsada at palalakpakan ko yon kapag nangyari. Mariing pinisil ni Mateo ang kamao, ramdam ang pag-init ng dugo. Binuksan niya ng madiin ang pinto, dahilan para parehong lumingon ang dalawa. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Matatag ang boses. Mabilis na kumurap si Clarissa, tila naghahanap ng dahilan, at sumagot. Wala to, nag-uusap lang kami. Lumapit si Mateo, nakatitig sa kanya. Nag-uusap? Narinig ko bawat salita, iniisip mo bang katanggap-tanggap na hamakin ang isang taong nasa ilalim ng bubong ko? Sinubukan niyang magpakalma, ipinatong ang mga braso. Mateo, sobra ka naman. Gusto ko lang siyang matauhan. Hindi mo ba nakikita na naapektuhan ka ng awa? Hindi yan maganda. Malalim na huminga si Mateo, pinipigil ang galit at sumagot. Kailanman hindi tatanggapin ng nanay ko ang ganitong asal at ganon din ako. Nakakahiya ang ginawa mo. Ang bahay na ito ay palaging naging lugar ng pagtanggap at ipinakita mo lang na wala kang puwang dito. Itinaas ni Clarissa ang baba na pagtantong nawawala na ang kontrol. Ganon na lang, itatapon mo lahat ng meron tayo para sa isang estrangherang basta na lang lumitaw? Pagsisisihan mo to, Mateo, hindi siya nag-atubili. Tapos na ang meron tayo ngayon, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Walang puwang sa tono niya para sa pagtutol. Huminga ng malalim si Clarissa at dumaan sa kanya nang hindi na nagsalita. Ngunit bago lumabas ay binigyan si Amara ng isang matalim na tingin, parang tahimik na pangako na hindi pa doon magtatapos ang lahat. Sinara ni Mateo ang pinto sa likod niya at humarap kay Amara, na halatang nagulat pa rin sa nangyari. Hindi ko gustong magdulot ng problema, sabi ni Amara, nanginginig ang boses. Mateo, kung mas mabuti, aalis na lang ako. Umiling siya. Lumapit. Hindi ka aalis kahit saan. Bahay mo rin ito tulad ng bahay ko. Hindi ko hahayaan na tratuhin ka ng ganyan. Huminga ng mas maluwag si Amara pero halata pa rin ang pag-aalala. Ayoko lang na maging dahilan ng away niyo. Ipinatong ni Mateo ang kamay sa balikat niya. Hindi ikaw ang dahilan ng away. Ang kawalan niya ng respeto ang dahilan, huwag kang mag-alala. Ilang minuto lang, nasa labas na si Clarissa, hawak ang cellphone. Naglakad papunta sa sasakyan at tumawag sa isang tao. Nagbago ang sitwasyon, pero may paraan pa ako. Pagsisisihan niya ang pagharap sa akin, sabi niya bago pumasok at isinara ng malakas ang pinto. Habang umaalis ang kotse, nagbago ang pakiramdam sa mansyon. Para kay Amara, tila nagkaroon ng bagong banta, ang kapayapaang kakasimula pa lang. Kinabukasan ng umaga, nagising si Mateo ng mas maaga kaysa dati. Mabigat ang isip dahil sa kagabi at sa desisyong tapusin na ang relasyon. Naghanda siya ng matapang na kape sa tahimik na kusina at ilang minuto ring nakasandal sa counter. Iniisip ang mga kailangang ayusin mula ngayon. Nag-vibrate ang cellphone sa mesa at lumabas ang pangalan ng administradora ng isa sa kanyang mga kumpanya. Agad niya itong sinagot at mula sa kabilang linya, narinig ang tensyonadong boses. Ginoong Mateo, kailangan kong ipaalam na may natukoy kaming kahina-hinalang galaw sa isa sa mga operational accounts. Mga hati-hating transfer na nagsimula ilang araw na ang nakaraan at lumala kahapon. Hindi namin kinikilala ang mga autorisasyon. Pumikit siya sandali at diretso tinanong ang nais malaman. May access logs ba tayo? Mabilis ang sagot. Meron, at ginamit ang mga kredensyal na nakalink sa profile na available para sa nobya ninyo. Kailangan niyo itong makita ng personal. Malalim siyang huminga bago sabihing dadaan siya sa opisina ngayong umaga. At tinapos ang tawag sa isang salamat sa abiso na mas mabigat ang dating kaysa sa nais niya. Lumabas si Amara sa pintuan, nakamasid at nagtanong kung ayos lang siya. Nagpakalma si Mateo at sinabing ito'y isang agarang usaping pangkumpanya. Wala siyang dapat ipag-alala sa ngayon. Gayunpaman, hindi niya naitago ang pagkabalisa. Baka gabihin ako ngayon, pero kung may kailangan ka, tawagan mo ako, sabi niya. Sinusubukang gawing normal ang tono. Tumango si Amara at sinabing lalabas siya para bumili ng ilang kulang sa listahan kahapon at babalik agad. Sige, mag-ingat ka lang.
Tugon niya sabay kuha ng susi ng kotse at paghahanda umalis. Sa opisina, sinalubong siya ng administradora dala ang mga nakaprint na ulat at isang spreadsheet sa monitor. Itinuro nito ang mga oras, halagang pira-piraso at pinagmulan ng mga request. Dito at dito. Gamit ang secondary credential, yung pansamantalang pinahintulutan nyo para sa isang bayad na kailangang masubaybayan ng nobya ninyo. Pagkatapos nun, nanatiling aktibo ang token. Mariing pinisil ni Mateo ang mga daliri sa mesa at tinanong kung nakumpirmang dumating ang mga transaksyon sa patutunguhan. Oo, dumating. Pinaghati-hati sa iba't ibang account, pero iisang beneficiary ang pattern. Maaari pa nating bawiin ang ilan depende sa bilis ng bangko. Nilunok niya ang kaba at mahina ang tinig na sinabing gagawin ang lahat para i-block at papanagutin ang dapat. Simulan mo na ang pag-block at humingi ng full audit. Kung kailangan, tawagin natin ang legal team ngayong araw. Habang abala si Mateo sa mga spreadsheet, naglalakad si Amara papuntang palengke, dala ang maikling listahan. Maulap ang langit at tahimik ang kalsada. Pumasok siya, pumili ng prutas, bigas at ilang pangunahing bilihin. Nagbayad gamit ang card na iniwan ni Mateo para sa gastusin sa bahay at lumabas na may 2 maliit na supot. Hindi niya napansin nang isang lalaking nakaparada sa kabilang kalsada ang nagtaas ng cellphone at kumuha ng unang litrato niya. Inayos ng lalaki ang kamera, hinintay siyang tumawid sa pedestrian lane at sinundan mula sa malayo. Muling kinunan ng larawan nang papalapit na siya sa gate ng mansyon. Ipinindot ni Amara ang password, pumasok ng normal at isinara ang gate. Hindi alam na ang kanyang simpleng routine ay naging bahagi na ng isang patibong. Sa unang bahagi ng hapon, bumalik si Mateo sa bahay na may dalang isang folder ng mga dokumento at may seryosong ekspresyon. Inilapag niya ang folder sa mesa sa sala at tinawag si Amara. Nang lumabas siya, agad niyang napansin ang tensyon nito. May nangyari ba? Tanong niya habang inilalapag ang mga supot sa ibabaw ng counter. Huminga ng malalim si Mateo at sinabing may mga palatandaan na sinubukan ni Clarissa na ilihis ang pera gamit ang isang lumang access at malamang na magiging isang pampublikong issue ito. Posibleng subukan nilang idawit ka sa kwento para sirain ang pangalan ko, na para bang ako'y mahina at naiimpluwensyahan. Gusto kong maging maingat ka, huwag makipag-usap sa mga estranghero sa gate, at kung may mapansin kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin, wika niya, na tinitigan siya ng matagal para maipakita ang bigat ng sitwasyon. Nakaramdam si Amara ng biglaang pagkakonsensya at sinubukang magpaliwanag, ngunit mahinahon siyang pinutol nito. Wala kang ginawang mali. Ako ang target at alam ng gustong sumira sa akin kung saan tatamaan. Ang gusto ko lang ay manatiling ligtas ka. Umupo sila ng ilang minuto at muling ipinaliwanag ni Mateo ang ginawa niya sa opisina. Mga paunang pag-block, audit at panloob na komunikasyon para mapreserba ang ebidensya. Magkakaroon ito ng epekto dito sa bahay, dagdag niya, nang hindi pinapahina ang totoo. Tumango si Amara at sinabing susundin niya ang lahat ng maayos at muling iginiit na nandito siya para magtrabaho at hindi hahayaang madamay ang bahay sa anumang kapabayaan. May tiwala ako sa iyo, sagot niya bago tumayo para kumuha ng baso ng tubig. Parang mabagal ang takbo ng oras nang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Mateo ang pinto at tumanggap ng sobre na may selyo. Nagpakilala ang opisyal ng gobyerno at formal na ipinaliwanag na ito ay isang subhuena para magbigay ng pahayag sa isang investigasyon tungkol sa posibleng pandaraya. Nagpasalamat si Mateo, nilagdaan ang pagtanggap at maingat na isinara ang pinto, ramdam ang bigat ng mga papel sa kanyang kamay. Binuksan niya ang sobre sa sala at tahimik na binasa. Nakasulat dito ang tungkol sa mga kahina-hinalang operasyon, bahagyang binanggit ang posibilidad ng impluwensya ng ibang tao at binigyang diin ang pangangailangang magbigay ng agarang paliwanag. Itinaas niya ang tingin at sa tinig na may halong galit at paninindigan ay sinabi, "Sinusubukan niya akong pabagsakin gamit ang presensya mo bilang dahilan. Sasabihin nilang nagdala ako ng kung sino sa bahay at nawala sa ayos ang isip ko." Ipinulupot ni Amara ang mga braso, halatang balisa, at tinanong kung may magagawa pa ba siya bukod sa pagiging maingat.
Matutulungan mo ako sa pag-aasikaso ng mga simpleng bagay para malaya ang isip ko. Ako na ang bahala sa iba, sagot nito. Sinimulan ni Mateo ang masusing pagsubaybay sa sarili niyang mga hakbang. Tumawag siya sa bangko at humiling ng detalyadong tala ng mga transaksyon, IP tracking at records ng two-factor authentication. Binuksan niya ang computer sa opisina at inayos ang kronolohiya ng mga pangyayari. Mula nang ibahagi niya ang pansamantalang access kay Clarissa. Ito ang simula. Ito ang pag-renew ng token na hindi ko pinahintulutan. At ito ang unang paglihis ng pondo na hinati sa maliliit na halaga, sabi niya ng malakas. Parehong para malinawan ang sarili at maibahagi kay Amara ang lohika ng investigasyon. Nakinig siya ng mabuti at sa isang sandali nagtanong kung makakatulong bang paghiwalayin ang mga resibo ng bahay at mga patunay ng pagbili na ginawa niya sa panahong iyon. Oo, malaking tulong iyon. Lahat ng ebidensya ng normal na gawain na makakapagtanggal ng kwento ng maling paggastos ay makakatulong. Sa gitna ng trabaho, muling tumunog ang telepono ni Mateo. Isang anonymous na mensahe na may kasamang mga litrato ang lumabas sa screen. Mga larawan iyon ni Amara na may dalang mga supot, bumubukas ng gate at pumapasok sa mansyon. Ang text na kasama nito ay mapanlinlang na nagmumungkahi na ang bagong residente ay nagtatamasa ng pribilehiyo habang ang mga negosyo ni Mateo ay nahaharap sa anomalya sa pananalapi. Naramdaman niyang gumulo ang sikmura niya at ipinakita ang mga litrato kay Amara. Ito ang kinatatakutan ko. Gumagawa sila ng kwento. Pinagdikit ni Amara ang mga kamay at matatag na sinabi, "Hindi ako magtatago. Kung gusto mo, ipapaliwanag ko sa kahit sino ang bawat sentimo at bawat galaw ko." Dahan-dahang umiling si Mateo at sinabing hindi niya hahayaang mailantad siya. Ako ang dapat magsalita at magsasalita ako gamit ang mga dokumento. Pagsapit ng dapit hapon, ang liwanag mula sa bintana ay humahaba sa mga anino sa sala at tila nakabitin ang pakiramdam ng seguridad sa bahay. Tumawag si Mateo sa abogado, ikinwento ang mga pangyayari at humingi ng agarang payo upang dumalo sa pagdinig na may dalang kumpletong dokumentasyon. Mayroon akong logs, authentication trail, at patunay na si Clarissa lamang ang may access sa second factor. Mayroon din akong naunang tala ng paggamit ng access na ito para sa kanyang kapakinabangan, paliwanag niya. At mula sa kabilang linya ay narinig niya ang mungkahing ayusin lahat ayon sa tamang pagkakasunod at humiling ng technical examination bago magbigay ng anumang malawak na pahayag. Paghahambingin natin ang oras ng mga koneksyon sa iyong schedule at lokasyon. At titiyakin nating masusubaybayan ang pinagmulan ng mga larawan, makakatulong iyon para patunayan ang koneksyon sa gumagawa ng paninira, payo ng tinig legal. Pagkatapos ng tawag, nagdala si Amara ng isang kahon ng mga resibo mula sa imbakan, mga resibo ng maliliit na pagbili, at isang kwaderno na sinimulan niyang sulatan ng tala ng paglilinis at schedule mula nang dumating siya. "Ginawa ko ito para hindi ako malito, pero baka makatulong," sabi niya habang binubuksan ang kwaderno sa mesa. Binuklat ni Mateo ang mga pahina at nagpasalamat. "Mahalaga ito. Ipinapakita nitong organisado ka at walang tinatago." Pinaghati-hati niya ang mga papel, kinopya, in-staple ayon sa petsa at nilagyan ng maikling label. Pagsapit ng gabi, dumaan ang malamig na hangin sa hardin at isinara ni Amara ang bintana ng sala para mabawasan ang ingay mula sa labas. "Sa tingin mo hihinto na siya?" tanong niya, tumutukoy kay Clarissa. Ilang segundong nag-isip si Mateo bago sumagot, para bang pinipili ang bawat salita. "Sa tingin ko naniniwala siyang kaya niya akong saktan sa pamamagitan mo, pero hindi mangyayari iyon. Hindi ko hahayaang ang isang bagay na nagsimula sa kabutihan ay maging bala laban sa atin." Tumango si Amara, mas maluwag na ang mga balikat at iminungkahi na maghanda ng simpleng pagkain dahil kakailanganin nila ng lakas para tapusin ang pag-aayos. Tama ka, sang-ayon niya, nang ngumiti sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Habang kumukulo ang tubig sa kusina, bumalik si Mateo sa opisina, binuksan ang drawer kung saan nakalagay ang isang pen drive at sinave ang folder na naglalaman ng lahat ng digitized documents. Gumagawa rin ng kopya sa isa pang device para sa seguridad.
Nang pumasok si Amara na may dalang 2 plato, itinuro niya ang mesa at sinabi na pagkatapos nilang kumain ay rerepasuhin nilang muli ang kronolohiya. Pupunta ako sa pagdinig na may dala ang lahat. Gusto ko ang katotohanan ay malinaw at gusto kong maprotektahan ka laban sa anumang insinuasyon. Inilapag niya ang plato sa harap nito at sumagot ng may kalmadong paniniwala. May tiwala ako sa iyo at mananatili akong matatag. Lumalim ang gabi at ang bahay na kanina lamang ay naging entablado ng isang pagtatalo na tila walang katapusan ay naging tahimik na lugar ng ebidensya at estratehiya. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang subwena na nagpapaalala ng bigat ng hamon, ngunit sa tabi nito ay may maayos na nakalagay na mga resibo, mga ulat na may malinaw na marka at mga litrato na naipadala na sa abogado para sa pagsubaybay. Bago tapusin ang araw, isinara ni Mateo ang pangunahing folder, ipinatong ang kanyang mga kamay sa takip at mahina ngunit matatag na sinabi, "Hindi ko hahayaang sirain nila ang ating kapayapaan. Bukas sisimulan kong baligtarin ang laban na ito." At napagpasiyahan ng walang alinlangan na matatapos ang gabing iyon na handa ang lahat para ipagtanggol ang kanyang pangalan at protektahan si Amara mula sa pag-ataking binubuo sa labas. Kinabukasan, maagang dumating si Mateo sa presinto, dala ang folder na inayos niya buong magdamag. Inabot niya sa hepe ng pulisya ang lahat ng ulat, tala ng pagpasok, mga resibo at mga litrato, ipinaliwanag ang bawat detalye ng malinaw. Narito ang patunay na ginamit ni Clarissa ang mga kredensyal para ilihis ang pera at subukang iugnay si Amara sa isang bagay na hindi niya ginawa, sabi niya. Binubuksan ang folder sa ibabaw ng mesa at ipinapakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maingat na nakinig ang hepe, nagtanong ng ilang tiyak na tanong at humiling ng mga kopya ng lahat. Ipapatawag natin siya para magbigay ng pahayag ngayong araw din. Aniya malinaw na nagpapahiwatig na dahil sa bigat ng kaso, mabilis itong uusad. Nagpasalamat si Mateo at lumabas na may pakiramdam na unti-unti nang nababawasan ang bigat sa kanyang balikat. Pabalik sa mansyon, tinawagan niya si Amara. "Abala ka ba ngayon?" tanong niya. Pilit itinatago ang gaan ng loob sa tinig. Sumagot si Amara na katatapos lang niyang ayusin ang kusina. "Maghanda ka. Gusto kitang isama sa hapunan sa labas ngayong gabi," sabi niya. Nagulat si Amara. "Sigurado ka?" Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngumiti si Mateo kahit hindi ito makita. Dahil nga sa lahat ng nangyari, karapat-dapat kang magkaroon ng sandali ng kapayapaan. Kinagabihan nagtungo sila sa isang tahimik na restauran malayo sa mapanuring mga mata. Umupo sila malapit sa bintana na tanaw ang isang maliit na lawa na may ilaw. Ilang minuto silang nag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, hanggang sa hawakan ni Mateo ang kamay ni Amara sa ibabaw ng mesa. "Nakipag-usap na ako sa pulis. Ipinapatawag na nila si Clarissa para magbigay ng pahayag. Hindi ka na niya guguluhin, maaari ka nang huminga ng maluwag." Nanatiling tahimik si Amara, nakatingin sa kanya bago sumagot na may bahagyang ngiti. "Hindi ko pa rin lubos maisip na lahat ito ay nangyari mula noong araw na iyon sa parke." Huminga ng malalim si Mateo bago nagpatuloy. "At hindi lang yon, gusto kitang tulungang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Gusto kong buuin mo ang buhay na nararapat para sa iyo, hindi lang magtrabaho para mapanatili ang kaayusan. Kung gusto mo, pag-isipan natin ang mga kurso kung ano ang hilig mo, at ako na ang bahala sa iba." Namasa ang mga mata ni Amara. Naalala ang sandaling tinanggap niya ni Mateo ang kalahati ng tinapay na dala niya. "Wala akong maibigay noon pero tinrato mo pa rin ako na parang may halaga akong makilala," sabi niya. Nanginginig ang tinig. Sumagot si Mateo, "Ibinigay mo sa akin ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka noon, at mas nagsabi iyon tungkol sa iyo kaysa sa kahit anong diploma." Nagpatuloy ang hapunan sa magaan na usapan, ngunit may mga sandali ng tahimik na emosyon. Pagbalik nila sa mansyon, nakasara na ang gate at tahimik ang gabi. Inanyayahan ni Mateo si Amara na pumunta sa bodega kung saan nakatago ang mga gamit ng kanyang ina. "Gusto kong tulungan mo akong ayusin ang mga ito. Sa tingin ko, oras na para bigyan ng bagong kahulugan ang espasyong ito," sabi niya, sabay kuha ng mga susi.
Sa loob ng bodega, hinaplos ni Amara ang mga kahon, binabasa ang mga etiketa. Parang mahal na mahal niya ang lahat ng ito, sabi niya. Binuksan ni Mateo ang isang kahon at kinuha ang isang panyo na gawa sa malambot na tela. Ito ang paborito niya. Suot niya ito sa lahat ng biyahe. Tinulungan ni Amara na ilabas ang mga larawan at maliliit na gamit, nililinis at inilalagay sa bagong mga lalagyan. Pakiramdam ko nakikilala ko siya kahit paano sa ganitong paraan, sabi niya, at sumagot si Mateo. At sigurado akong gusto ka rin niyang makilala. Habang ibinabalik ang mga gamit, tumigil sandali si Mateo at pinagmasdan si Amara na maingat na inaayos ang mga larawan. Hindi ka na lang basta nagtatrabaho rito, Amara. Para sa akin, bahagi ka ng bahay na ito at ng pamilyang pinili kong ipagpatuloy ang buhay ko. Tumingin siya rito nang may gulat at unti-unting sumilay ang isang mahinhin na ngiti. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang iyon. Sumagot si Mateo. Ipagpatuloy mo lang kung sino ka. Sa malayo, nakasakay si Clarissa sa likurang upuan ng isang pulis na sasakyan, nakaposas ang mga kamay, habang kumikislap ang mga kamera na kumukuha ng kanyang larawan paglabas sa presinto. Sa loob ng mansyon gayunpaman, ang hangin ay puno ng muling pagsasaayos at simula na. Para sa kanilang dalawa ay tila puno ng pag-asa. Ang bodega, na ngayon ay mas maayos na, ay sumasalamin hindi lamang sa alaala ng ina ni Mateo, kundi sa simula ng isang bagong yugto kung saan si Amara ay hindi na lamang tinitingnan bilang isang kasambahay, kundi bilang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing iyon na dinala ng pulisya si Clarissa. At nagpasya si Mateo na buksan ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Iba na ang mansyon ngayon, mas buhay, na laging may mga bulaklak ang hardin at punong-puno ng mababangong amoy sa kusina na nagpapaalala ng tahanan ng kanyang ina. Si Amara ngayon ay nag-aaral tuwing umaga sa isang kursong teknikal na pinili niya ng may sigla at sa hapon ay tumutulong sa ilang magagaan na gawain higit sa kagustuhan kaysa obligasyon. Patuloy siyang hinihikayat ni Mateo, laging nagtatanong tungkol sa klase at ipinagdiriwang ang bawat tagumpay gaano man kaliit. Magaling ang ginagawa mo, lagi niyang sinasabi tuwing ipinapakita nito ang natapos na gawain o nagkukwento ng magandang marka. Ang ugnayan sa pagitan nila ay lalong tumatag, itinayo sa tiwala at paggalang sa isa't isa. Minsan ay bumabalik pa rin sa isip ni Amara ang mga alaala sa parke, ngunit ngayon ay may kasamang katiyakan na ang pirasong tinapay na iyon ang nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Si Mateo naman ay nakaramdam na sa pagtulong sa kanya, nakatagpo rin siya ng bagong layunin. Sa pagtatapos ng bawat araw, madalas silang magtagpo sa inayos na bodega na ngayon ay ginawang lugar ng alaala at pamamahinga kung saan matagal silang nag-uusap, nagpaplano para sa hinaharap at pinatitibay ang paniniwalang nasa tamang lugar talaga sila. Salamat sa pagdating hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas ay nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mag-iwan ka ng iyong pagsuporta. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming magdala ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring maliit lang ang tingin mo rito, ngunit ang pagpapalaganap ng kwento ng tagumpay laban sa pagsubok ay pagpapalaganap din ng pag-asa.